Kung makakapasok ang Gilas Pilipinas sa darating na Olympics mga ka-idol, si Justin Brownlee ang pinaplanong maging naturalized player at si Coach Tim Cone ang papalit kay Coach Chot Reyes. Yan ngang ilan sa mga maiinit na pag-uusapan natin sa videos na ito mga ka-idol. Sa ngayon nga mga ka-idol ay nakilala na nga natin kung sino-sino mga malalakas na team ang natira sa FIBA World Cup. At ilan nga sa mga malalakas na team mga ka-idol ay ang Team USA, Team Canada at Team Dominican Republic. Sa kabilang banda na ang pangarap nga ng buong Pilipino na makapasok tayo mga ka-idol sa FIBA World Cup ay natapos na dahil eliminated na ang Gilas Pilipinas matapos matalo ito ng Italy mga ka-idol. Na hanggang ngayon ngay sinasabing ang Gilas ay remains winless in 2 consecutive FIBA World Cup. Nasa katatapos nga lamang na laban ng Gilas Pilipinas kontra Italy, tinalo sila sa score na 90-83. At ang naging best player of the game nga dyan ay walang iba kundi si Marco Espiso mga ka-idol na nakakuha ng 13 points, 4 rebounds at 9 assists. Sa kabilang banda naman ay maganda rin ang pinakita ni Jordan Clarkson na 23 points, 7 rebounds at 6 assists. Gayon din naman si Dwight Ramos na 14 points, 3 assists at 2 steal mga ka-idol. Natalo man ang Gilas Pilipinas at mahaba man ang naging preparasyon mga ka-idol, proud pa rin tayo dahil lumaban tayo ng patas at nakalaban talaga din natin ay mga malalakas na team. Ilan nga sa mga kapwa Pilipino natin mga ka-idol ang nakikitang kamalian ng Gilas Pilipinas ay ang coaching style ni Coach Chot Reyes. Kung kaya't marami nga nagsasabi na karapat dapat na siyang mag-resign. Anong laban nga ng Gilas Pilipinas kontra Italy mga ka-idol, mamahalin man ang suot nitong si Coach Chot Reyes na marami din talaga ang nakapansin. At pagkatapos ngang matalo ay nabu ng mga Filipino itong si Coach Chot Reyes. Sabi pa nga niya, feel free to boo and bash me all you want, just please support the players. Nasabi pa nga ni Coach Chot Reyes sa kanilang pagkatalo, last game we couldn't make our shots and now we face a team that made all their shots. Again, that's the reason why Italy is a top 10 team. They know what it takes. Is this the type of game? Nasabi pa ni Coach, very proud of the effort. What a way to fight. Couldn't ask for more. We continue to fight. Matapos ngang matalo ng Gilas Pilipinas ay tila nagulat din itong si Jordan Clarkson sa naging reaksyon ng mga Filipino. Sabi nga niya, it is just a little weird, especially as hosting and as being a home country. But yeah, like I don't really know about the situation but it doesn't. That's the point. Feel a little weird. It's out of the ordinary, honestly. Dagdag pa ni Jordan Clarkson, I'm super passionate about it. That's why I came here. I give all I could. Out of respect for the country, respect for my family and the culture here. We got time to go. This program is still growing and keep going. Ayon din kay Renz Abando na maganda rin naman ang ipinakita mga ka-idol. Actually, tagal ko ring hinintay. Hindi naman ito yung time para ma-frustrate, magtampo at magalit. Kung ano yung binigay, igagrab lang namin and thankful kami sa opportunity na ibinibigay. Masaya syempre pero ayun nga ang dami kong pagkukulang, so feeling ko nadismay ako sila o ang mga Pilipino sa mga susunod sigurong na laro mas pagbubutihin ko. Nagbigay din ng mensahe itong si Abando sa mga Pilipino na nambabash kay Coach Chot Reyes. Tao lang din tayo nagkakamali. Sabi ko nga hindi ito yung right time para sisihin kung sino man. Pinaglalaban niya yung bansa natin. Pinaglaban namin, so dapat sinusuportahan nyo pa rin siya. Gayon din naman ang suporta ng inaanak ni Coach Chot Reyes na si Kefe Ravena. I'm gonna play for my coach until the wheels fall off. Sa kabilangan ng napakaraming ng babash kay Coach Chot Reyes ay hinangaan naman siya ng coach ng Italy. Nasabi nga ni Coach Gianmarco Poseco sa isang pahayag, I would like to congratulate the coach of the Philippines, your staff and all the players. You did an amazing job. Not just today, you have to be proud of your players. You did a great tournament. Dagpa niya para kay Jordan Clarkson, he is really a star. He has amazing behavior. He surprised me not because he's a star, but he played with emotion, with the heart, really involved. Bukod kay Coach Chot Reyes ay nabash din itong si Scottie Thompson. Alam naman natin galing din sa injury at hindi rin naman talaga niya kabisado ang laruan kasama itong si Jordan Clarkson. Hindi na nga rin masyadong magandang naipakita nitong si Scottie Thompson. Mula nga sa former PBA player, sinabi ni Willie Miller, sa PBA lang magagaling. Hindi lahat ng magagaling sa PBA pwedeng international player. Ibang laro sa FIBA, iba ang laro sa PBA. Patila nga ay may pinatatamaan ito mga ka-idol. Dahil nga ilan sa mga star ng PBA natin na napunta sa Gilas ay tila nawala ang galing pagdating sa FIBA World Cup. Para nga sa mga team na may spot na sa top 16 mga ka-idol, nandyan ang Dominican Republic at Italy sa Group A. At susundan niyan sa Group C ng USA, Group D, Lithuania at Montenegro, Group E, Germany at Australia, Group G, Spain,
Group H, Canada at Latvia. Sa pagkatalo nga mga ka-idol ng Japan ay tila nagbukas ito ng pag-asa sa Gilas Pilipinas na makapasok tayo at makakuha ng spot sa darating na Olympics sa Paris. Sabi nga rito, meanwhile 10 teams are out of contention for the FIBA World Cup title. They now focus on the classification round as they vie for seeding the Paris Olympics and Olympic qualifying tournaments. These teams are Angola, France, Finland, Japan, Lebanon, Egypt, Iran, Jordan, Mexico at Gilas Pilipinas. Dagdag pa, sinabi rito na when that happened, the Philippine team should finish on top of Group M, where it's likely to face South Sudan and China. The target is the 7th place. Of course, it all depends on how the other Asian nations would fare in Groups O, P, and N. Also note that record during the group stage will carry over to the classification. Sa ngayon makakalaban ng Pilipinas sa classification round mga ka-idol, ang Senegal. Yan nga ay ngayong August 30, Friday at 7:45 PM. Ang tanong nga ngayon mga ka-idol kung sakaling makakuha nga ng spot ang Gilas Pilipinas sa darating na Olympics. Ang malaking tanong nga ngayon mga ka-idol kung itong si Coach Reyes pa rin kaya ang magiging coach ng Gilas Pilipinas sa darating na Olympics at si Coach Reyes pa rin kaya ang magiging coach sa darating na FIBA World Cup 2027. Lalo pa nga't napakaraming kapwa Filipino ang nagsasabing karapat-dapat na mag-resign itong si Coach Reyes at isa rin itong si Cambodian coaches mga ka-idol kung saan he praised the Gilas Pilipinas noong SEA Games but also offered Coach Reyes advice about coaching. Ayan nga, iaabangan natin mga ka-idol at malaki nga ang tsansa na ito'y palitan na itong si Coach Reyes sa darating na Olympics o kaya sa darating na FIBA World Cup. Hindi naman itong si Jordan Clarkson na wala pa rin kasiguraduhan kung siya'y magpapatuloy para sa Gilas Pilipinas. Lalo pat ilan nga sa evaluation ng samang basketball ng Pilipinas, especially ito si Sonny Angara mga ka-idol. Observe that the performance of Clarkson teammate was impacted as they appeared to focus on finding him throughout most of the game. Abando and Edu were bright spots. Minsan pinipilit masyado ni JC. Nawawala yung laro ng iba sa kakahanap sa kanya. Kung kahit sa ngayon ngay usap-usapan na dapat itong si Justin Brownlee ang makasama sa Gilas Pilipinas lalo pat darating ang Olympics at sa mga susunod pang FIBA World Cup. Nakita naman talaga natin ang laro ni Justin Brownlee na iikot talaga ang bola mga ka-idol. Hindi rin naman natin maikakailang magaling din pagdating sa tres itong si Justin Brownlee. Isa sa mga karakter na hinahangaan kay Jordan Clarkson. Pagdating sa salaksakan, maaasahan mo din itong si Justin Brownlee mga ka-idol. Kung kayong tatanungin ko, nababagay nga kayang palitan muna ni Justin Brownlee itong si Jordan Clarkson? Magawan sana ng paraan ng samang basketball ng Pilipinas na mapagsama itong si Jordan Clarkson o Justin Brownlee sa darating na Olympics o sa mga susunod pang FIBA World Cup. Marami rin ang umaasa na itong si Coach Tim Cone ang tila papalit at malaki nga ang tsansa kay Coach Reyes. Lalo pat alam naman natin ang kayang gawin ni Coach Tim Cone, talagang magaling din ito pagdating sa rotation ng player at syempre winning coach. Kung kayong tatanungin ko mga ka-idol, bagay pa rin ba kayang maging coach itong si Coach Reyes sa darating na 2027 FIBA World Cup o kaya sa darating na Olympics? Kung may makasagutan, suggestion, question, advice, just comment down below mga ka-idol at maraming salamat sa inyong panonood.